So what is up guys, we are back again with another Honda Beat vlog, and for today's video papalitan natin tong footboard nito tsaka tong type nitong battery kasi si UNC ayan, wasak siya. And the story behind this, and kung makikita nyo kasi naka stainless na ako na white gold bolts, and yun nga, nakalimutan kong palitan to. So nung nakita ko siya when it was raining for the past couple of weeks nung nakaraan, I've decided na palitan na siya. And nung tinatanggal ko na yung bolt, kinain na nung kalawang. Bali, I've tried everything. Binabad ko na rin to nung WD-40, pinukpo ko, ininit ko, kaso ayaw na talagang matanggal. And yun, dinala ko siya sa kasa hoping na matatanggal nila yung bolt, kaso yun nga, kinain na daw. Kaya nag-decide ako na ipasira na lang siya. Kaya ayan, makikita nyo, pagtatanggalin yung battery, ugutin ko lang to. Ayan, tatanggal na siya. Ayan. Kaya ngayon, ayan, papalitan na natin to. Order na tayo ng battery cover tsaka ng bagong footboard kasi ayan, wala na yung kapitan ng screw, wasak na. And yan, okay lang naman na wala pa yun kasi yun nga, may cover pa naman ito. Yun nga lang, makikita nyo, ayan, pinapasok siya ng mga dumi, ng mga ayan, alikabok. Kaya dapat talaga accessible to para once in a while malilinis nyo tong part na to. Ito hindi ko pa nga nalilinis kasi yun nga, nag-uulan. Yan ay na-accumulate niyang dumi. Ayan. And ito guys, yung natanggal na bolt makikita nyo, bilog na. As in, minasa air na talaga to. Tapos ayan, kung makikita nyo, hindi na talaga siya matatanggal kasi nag-fuse na yung dumi tsaka yung tornilyo dito sa pinaka-fairing clip. Kaya pinamasak na lang natin. Ito guys, yung nabili nating footboard, and on the genuine part siya, kaso pinunit ng seller yung part number. Pero yan, sa Shopee ko lang naman to nabili. I-search nyo na lang footboard for Honda Beat, and yan, subukan nating ikabit. Hindi ko pa actually nababaklas yan, yung fairings na yan, mula dyan sa footboard hanggang dito sa likod. Ang nababaklas ko pa lang na fairing is yung sa head tsaka yung sa may headlight. Nagpalit ako ng yun nga, headlight tsaka itong brake master natin. Ito alam kong baklasin yan, pero yung part na yan hindi ko alam. Kaya yan, samahan nyo akong explore. Alamang destroy it yourself na naman to. Tsaka ito, bumili rin tayo ng type. Tsaka kung makikita nyo yung footboard, ayan, dito kasi nakalagay yung battery, and may mga nakaroot dito na harness, kaya malamang may tatanggalin din tayo kasi ayan, makikita nyo, ito yan and naka-connect to sa battery, kaya malamang tatanggalin din natin to. Ayun, tara, samahan nyo, kabit na natin. And pag nabaklas natin itong mga fairing na to, i-detail na rin natin yung mga ina kasi never ko pang nalinis tong part na to. Itong mga abot ko lang dito, ayan, and mostly nga punas lang, ganun. Pero yung dun sa banda dun sa pinaka-low, hindi pa. Kaya ayan, tara, lilinisin na rin natin. Tulungan na rin tayo nito ni Baste. Yung mo, Ina, naka na.
Bali ito, nabaklas na natin yung lower fairing dito sa footboard. Ayan, makikita nyo sobrang dumi. Ayusin na lang natin mamaya. Ito, madali lang naman itong baklasin. May dalawang bolt lang naman dito, tsaka dito, dalawa. Ayan, mahuhugot nyo na siya. And ito guys, yung sinasabi ko na harness na nakakonekta dito na kailangan natin tanggalin. Ayan. Kaya need natin baklasin to para ma-access natin yun, tas matanggal and ma-remove natin tong battery tsaka yung mga fuse para mapalitan natin tong footboard. Tatanggal na natin tong second battery cover tsaka tong battery natin. Kapag tatanggalin nyo yung battery, unahin nyo laging tatanggalin tong negative bago yung positive para hindi kayo magkaroon ng aberya. And ayan, kung makikita nyo, ito basa, kaya kailangan na natin talagang palitan kasi kahit mayroon na siya nitong second battery cover and naka-type naman yung pangalawang battery cover, I mean yung pinakauna, pinapasok pa rin siya ng tubig kasi nga dahil sira na to and wala na nagsisil sa kanya. Bali yan, natanggal na natin itong mga bolt na nagsisecure dito sa footboard. And wala naman ata akong nakalimutan and mukhang nakaklip lang siya dito. Ayan, pag inaano kasi parang secure pa rin siya. So malamang baka either tanggalin natin to or itong araro para makita natin kung saan natin siya hugutin. Pati na rin itong part na to tsaka itong nasa harap. Ayan, tanggal ko na. Natanggal na natin itong front cover
And mukhang ma-access naman natin yung wire, pero yan, we will see. Pero kung makikita nyo kasi, itong wire na to yung nakaroot dito sa fuse box, and kailangan natin tanggalin tong fuse box para ikabit dun sa bagong footboard natin. Hugot ko naman, pero we'll see. Tingnan natin kung need pa natin tanggalin to. Pero yan, makikita nyo medyo wiggly na siya. Natanggal ko pa yung type na itong sa may gas tank. Hindi naman na pala kailangan kasi hindi naman siya nakasecure. Pero yan, kung makikita nyo, sheesh, sobrang dumi. Kaya yan, linisin na rin natin to since nakabaklas na, and tatanggalin na rin natin to mamaya. Ma-access naman natin na dito. I've managed to remove the seat and compartment assembly. Ayan, tinanggal muna natin to. Tsaka ito kasi akala ko kailangan natin tanggalin tong mga side fairing nga, pero ayan, nung natanggal ko naman na yung compartment tsaka yung seat, mukhang hindi naman na. And ayan, kung makikita nyo, malilinis na rin natin to. I've managed to disconnect most of the wirings off, pero meron pala tayong isa pang problema dahil itong nakakonect dito, ayan, kung makikita nyo to, nakakonect siya all the way to the tail light, and kailangan nating matanggal to. May isa akong problema, hindi ko matanggal yung visit na bolt na yan. Pero yun, my plan is to disconnect all of this, tapos yun nga, hugutin ko na lang dito kasi lang ngayon hindi ko alam kung paano tanggalin yan, baka magka problema. Kaya ayan, so I've managed to remove the fairings, and brinaso ko na lang, and walang yan, hindi pala nakakonekta. Matatanggal ko naman pala. Pakahirap pa akong baklasin tong fairing na to. Pero yan, tatanggalin na lang natin tong ground nya ata to.
Tapos matatanggalan natin tong fuse box. Shit, pahirap pa ako para gutin to. Plano ko sana tatanggalin ko yung lahat. Ngayon late ko na realize hindi naman pala siya one piece, matatanggal naman pala siya dito. Oh well. We have managed to remove the footboard, and whew, grabe, it was a lot of work para lang matanggal to. Not to mention ito, nightmare to mamaya paano ikabit, kasi nakalimutan ko na kung saan lalagay itong mga specific na to, pero yun nga, I'll figure it out. Pero ngayon yan, lilinisin muna natin siya, tapos ililipat natin yung mga hardware nito dun sa bagong footboard. We have managed to remove most of the dirt off. Hindi lang natin natanggal is yung mga yun nga, yung mga nasa sobrang singit na, and yun, ginawa na lang natin, blower na lang natin tsaka brenash para ma-agitate yung ibang dirt, tapos kapag nabugahan ng hangin, ayan, matanggal. Yan, okay naman na para sa akin yan, malinis naman na siya. And yun nga, habang wala yung footboard, okay na rin na i-inspect natin yung frame nitong bit kung kinakalawang. Wala pa naman siyang mga kalawang except to yan, yung mga tornilyo, pero yung pinaka-batalya niya, yan, kung makikita nyo, okay pa naman siya. Kaya ayan, bali ang gagawin na lang natin, yun nga,
yung ililipat natin yung hardware nung lumang footboard dun sa bago. Tapos ibabalikan natin, i-assemble na ulit natin. Bali yan guys, binila na rin natin siya ng bagong yan, battery cover bolt na stainless na white gold na bolt, tsaka ito yung bagong clip. Bali yan, nalipat na natin guys yung mga hardware dun sa lumang fairing papunta dito sa bago nating footboard. Ayan, yung mga lalagyan ng tornilyuhan. Ibabalik na lang natin lahat ng pinaklas natin and tapos na. Putol yung video guys, nawala na pala akong storage, pero ayan, I've managed to screw back the footboard and ito, naroute ko na rin tong wirings natin, pati itong fuse box. Ayan, hindi naman pala ako nahirapan, madali lang naman pala. Ayan, naklip ko na rin to, naklip ko na to sa ECU, tsaka itong mga nakapasok dito. Ayan, at itong ground, na double check ko naman lahat, wala naman ata akong nakalimutan. Bali, ang gagawin na lang natin, ayan, babalik natin yung mga pinagtatanggal natin, diba basta
Balik na natin yung mga pinagtatanggal natin. Itong top box, yung bracket, itong type nitong gas tank, itong upuan, itong cover nitong taillight, pati itong side fairing. Yan, binigyan ko na rin siya ng wipe down kasi puro pawis yan kanina. Pawis na pawis ako habang ginagawa to. Ganyan, okay na siya. Bali yan guys, hindi lang yan yung stainless na white gold bolts na pinalitan natin. Ayan, kung makikita nyo yung side skirts din, yung dalawang bolt, pinalitan na rin natin siya. Pati itong sa fan cover, yung sa plate number, tsaka yung sa airbox, tsaka dito sa crankcase natin. Huwag nyo pala kalimutan guys na lagyan tong mga to ng ng Loctite kasi may chance na matanggal to sa vibrate. Well, hindi naman kasi mahigpit naman siya. Pero alam niyo yan, added security. Lalo na dito sa mga plaka. Ayan, nalagyan na natin pareho yan ng Loctite. As for our Honda Beat, ayan, yung mga kailangan pa tayong palitan. Tulad nitong upuan. Ayan, makikita nyo may nakasaad na ng mga pusa. Ayan. Pati itong handle grips natin. Ayan, kadiri na kasi. Ayan, papalitan natin yan in another video. Tapos, yun lang. Okay na siguro itong Honda Beat natin. If may upgrade tayo, soon na lang siguro yan kasi as it is, okay naman na siya. Siguro, yan, palitan na lang natin yung mga iba pang bolt na hindi pa stainless. Mostly naman mga body bolt yan, tulad nito, ito, tsaka yung mga bolt dito sa ilalim ng upuan. Pero yan nga, okay na yung Honda Beat natin. Lilista ko na lang pala guys yung total ng mga nagastos ko, yung sa footboard, yung sa battery cover, tsaka dun sa mga stainless na white gold bolts at the end of the video.